May sakit sa puso at hindi na matutupad ang pangarap ng isang lalaki sa Batangas na maging arkitekto. Pero ginawa niya itong dahilan para maging isang mahusay na clay sculptor. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Art is therapy daw, sabi nila. Dito mo makikita ang kapayapaan sa magulot maingay na mundo o ang paghilom sa anumang sakit na nararamdaman. Kagaya na lang ng kwento na isang skulptor na nakilala natin. Namulat ang mata sa mundo ng sining si Jessie Wihangco noong siya ay bata pa lang na napapalibutan ng pamilyang puro manlilikha sa Batangas. Naging inspirasyon niya ang kanyang ama sa pagiging isang skulptor dahil noong kaarawan nito ay ginusto niyang mabigyan ng kakaibang birthday gift ang kanyang ama. Inabot ng taon ang trial at error niya hanggang sa nakuha niya ang tamang timpla sa clay art pieces. At doon niya naramdaman ang interes na ipagpatuloy ang natutunang talento. Yun nga lang, itong simpleng interes ay naging pinto niya para makatakas sa tila hindi patas na mundo noong malaman niya na mayroon siyang sakit sa puso na hahadlang sa kanyang pangarap na maging arkitekto. Nabago po nito yung buhay ko. Dito ko po na-release yung emotion ko, yung problema, yung mga stress. Di ko po naiisip na may sakit ako habang gumagawa ako ng mga art piece ko, artwork. Yun na po yung naging way ko para magkaroon ng peace of mind. Pero hindi pa raw tapos ang laban ng buhay hanggat may buhay pa. Kinailangan mang huminto sa pag-aaral si Jessie dahil sa sakit kasabay pa ng problemang pinansyal. Tinuon niya ang kanyang atensyon sa paglililok upang makabangon sa mga paghihirap na nararanasan. Mula rito, nagkaroon pa lalo ng purpose ang kanyang mga sining dahil bukod sa naipapakita niya ang kagandahang namamalas sa magulong mundo, ay nagkaroon din ng papel ang mga likha niyang bust pieces bilang isa sa mga tinatangkilik na paraan sa pag-alala sa mga yumaong mahal sa buhay. Napupukaw daw kasi ng mga clay bust pieces niya ang buhay na itsura ng mga ito. Garantisado raw kasi na sa bawat lilok na ginagawa niya ay puno ng pagmamahal at passion. Gusto ko po makita nila kung paano ko po nakikita yung mundo sa lens ko po. Gusto ko po kasi yung emotion ko, mabuhos ko dun sa sculpture na hindi lang siya basta sculpture. Kumbaga, yung sculpture ko po may soul talaga na parang mararamdaman mo talaga na may emotion yung artwork ko. Kaya naman hindi na lang basta-bastang produkto ng imahinasyon ng ginagawa niya, kundi mga instrumento ng komunikasyon at pagkuwento sa talambuhay ng kanyang sarili, ng iba at ng mundong kinatatayuan. Hindi niya man makakamit ang pinangarap na maging ganap na arkitekto, nabigyan naman daw siya ng mas malaking papel pagdating sa alaala at sining na panghabang buhay. Redirection, hindi rejection. Sa mga problemang kinakaharap, maniwala raw na meron pang mas magandang plano ang nasa itaas. Sabayan lang ito ng tiwala sa sarili at pagpursigi. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.